Kaya lalong nanggigigil itong mga taga-suporta ni Sara Duterte. Hindi nyo kaya. Si Congressman Luistro, hindi nyo kayang sirain. At sa patalasan ng dunong, hindi nyo rin siya kaya. Wala ni isa sa mga abogado ni Sara Duterte ang kayang tapatan ang galing at tikas ng isang Congressman Luistro. Yan ang totoo. Kaya takot na kayo. Kasi nasabi ni Congressman Luistro, kailangan daw na i-resolve yung tinatawag na penalty of perpetual disqualification kay Sara Duterte. Ano nga ang sinasabi ng mga diehard? Na ito daw ay demolition job, gusto nilang pabagsakin si Sara Duterte. Abay, dapat lang bumagsak. Bakit kasi kailangan niyang sumikat lalo? Bakit kasi kailangan niyang maging pangulo? Wala naman siyang karapatan, wala siyang kakayahan, at higit sa lahat, wala siyang dunong. At ang dami niyang dapat panagutan sa ating bayan. Yan yung mga taong dapat talagang ibagsak. Totoo na dapat ibagsak. Pero sa tamang proseso. At hindi ito pamumulitika dahil sino nga ba ang unang nagdeklara na kakandidato? Di ba si Sara Duterte? Yan ang totoong pamumulitika dahil una pa lang pagkapwesto sa pagiging vice president, politika na ang tinatrabaho na itong isang ito. Naghahanap na, nagre-recruit na ng kuno ay kanyang magiging vice president para panagutin yung mga may sala sa bayan. Yung lahat na may sala sa bayan na yan po ay nasa paligid ninyong mga Duterte. Yun yung totoo. Kahit daw mag-resign eto si Sara Duterte, hindi din daw pwede. Yung penalty sa kanya ay pwedeng mawala. Pero yung penalty of perpetual disqualification, ayun, dapat yun ay naandyan pa rin. Ayan. Dapat daw magpatuloy itong impeachment trial or impeachment complaint na to or proceedings kahit nga mag-resign si Sara Duterte. Dahil ang punto dito, kailangan siyang ma-penalize ng tinatawag nga na perpetual disqualification in any government office. Sabi nga ni Jam Magno, kahit pagkakagawad, hindi na pwedeng tumakbo si Sara Duterte. Pwede daw, PTA president na lang.